Ito po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Narinig ng mga Fariseo ang bulong-bulungan ng mga tao tungkol kay Jesus. Nagsugo ang mga punong pari at ang mga Fariseo ng mga kawal upang siya'y hulihin. Sinabi ni Jesus, "Baka kasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at ako'y paruroon sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako matatagpuan. At kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makakapunta roon." Kaya sinabi ng mga Hudyo sa isa't isa, "Saan pupunta ang taong ito na hindi natin siya matatagpuan? Pupunta kaya siya sa mga lupain kung saan nagkalat ang ating mga kababayan at lupain ng mga Griego at magturo sa mga Griego? Ano ang salitang ito na kanyang sinasabi? Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako matatagpuan, at kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makakapunta roon." Ito po ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo mga kapatid. Open our eyes, O God, that we may see the wondrous things out of your law for Christ and His kingdom. Amen. Mga kapatid, isa po sa hindi ko po makakalimutang karanasan nung ako po ay nag-aaral, isa po sa masasayang alaala. Alam ko marami po tayong mga alaala sa school, lalo na nung high school. Ay sa akin ay yung pagsama po namin sa field trip. Ito po ito po yung gawain ng eskwelahan, gaya po ng alam ninyo na minsan lang sa isang taon kung saan pumupunta ang mga estudyante sa ibang lugar para po mag-aral ng iba pang mga pwedeng pag-aralan sa labas ng eskwelahan. At kasama na rin po doon syempre yung pag-e-enjoy at pagpasyal-pasyal. At hindi ko po makakalimutan yung araw po na yon, na bago ang field trip, na unang na-announce yung field trip, maybe months or a month, 1 month bago ang field trip, kami po ay excited na magkakaibigan, iniisip na namin kung saan kami sasakay na rides, saan kami pupunta, ano yung aming babaunin. At naalala ko po nung gabi bago po ang field trip namin, kinabukasan, normally madaling araw umalis yun, di po ba? Hindi po ako makatulog. Excited na po ako. No, lalo na kung first time, di ba? Nai-imagine ko na kung ano gagawin namin, Saan kaya kami pupunta? Ano kaya makikita namin doon? No? Matutulog na ako. Hindi pa rin talaga ako makatulog. Excited. Di ba ganun tayo pagka-excited? Pero may pagkakataon po sa aking buhay, nung ako po ay nag-aaral, na hindi po ako makakasama sa field trip. Dumating yung time na yung aming pong pamilya, gaya ng alam ng ilan sa inyo, naging struggle financially, na bankrupt po yung aming mga hanap buhay, yung 3 naming branch ng cellphone sa iba't ibang lugar, naging 2, naging 1, hanggang nawala. Ayun, nag-ahente na lang si mother. May field trip kami, pero hindi kami makasama kasi limited yung aming budget. May mga kailangang i-priority bayaran, nandiyan yung kuryente at kung ano-ano pa, pagkain. Sa madaling sabi, naiwan po ako sa field trip. At yung mga kaklase ko po, na mga kaibigan ko, nagtatanong sa akin, "Uy, ano gagawin natin sa field trip?" Hindi ako makasagot. Umiiwas na lang ako kasi ayaw ko natatanong ako tungkol sa field trip kasi nahihiya ako na hindi ako sasama. At the same time, nalulungkot ako kapag napag-uusapan yung field trip kasi hindi na ako kasama. So, sobrang lungkot ko po bilang bata pa, na hindi makakasama sa field trip. Kapag nagkikwentuhan sila, nakikita ko yung excitement sa mukha nila, di ko maiwasang mainggit bilang bata. Po? Lalo na kapag tinatanong ako ng mga kaibigan, sasama ka ba? Siyempre, ang isasagot ko, hindi.
Pero mas lalo pong nakalulungkot dahil ang lahat po ng hindi sasama daw sa field trip ay may gagawing special project. So, hindi ka na nga nag-enjoy, binigyan ka pa ng trabaho. Pambihira naman mo yung teacher to, no? So, sobrang lungkot, at maliban sa lungkot, dismayang-dismaya ako. Ano? Hindi pa ba sapat na malungkot ako? Meron pa kaming project na gagawin habang sila nag-i-enjoy. Ako, ganang project. May gastos din. Ngunit mga kapatid, gusto ko pong maunawaan ninyo na may mga ibang bagay po na hindi lamang lungkot, kundi takot yung ating mararamdaman kapag po tayo ay hindi nakasama. Kapag po tayo ay naiwan. Masasabi ko po na ito ang pinakamalungkot, pinakanakakatakot, at nakadidismayang pangyayari sa iyong buhay. Yan po ay walang iba kung ikaw ay hindi makakasama ng ating Panginoong Hesukristo sa langit. Nung hindi mo mararanasan yung paraiso at walang hanggang kagalakan kasama ni Jesus sa langit. Ano? Di bali na hindi ka nakasama sa field trip, wag ka lang hindi makasama doon. Ano? Di bali na hindi ka nakasama sa bigayan ng ayuda. No, mag-e-election na naman. No? Basta hindi ka makasama, basta nakasama ka sa ating Panginoong Jesus. Bagkus, ang nararanasan mo pa ay walang hanggang galit at paghatol ng Diyos na mararanasan ng bawat taong hindi sumasampalataya. Yan po yung gusto kong maparealize sa bawat isa sa umagang ito. Ano ba ang sasapitin ng mga taong hindi sumasampalataya, hindi tumitiwala sa atin pong Panginoong Hesukristo? At ganyan po yung makikita natin sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon. Kung maalala ho ninyo mga kapatid, ito po ay pagpapatuloy ng diskusyon ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga pinunong Hudyo noong mga panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay nagtuturo sa isang sinagoga sa Capernaum. Kapag-aralan po natin nung mga nakaraan linggo na matapos pong hayagang mangaral ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang sarili, ay nagkaroon po ng iba't ibang reaksyon, nagkaroon po ng iba't ibang tugon ng mga Hudyo sa kanya. May mga Hudyo po na patuloy ang pagdududa sa kanya, may mga Hudyo po na gusto siyang dakpin at gusto siyang paslangin dahil sa selos at galit sa ating Panginoong Hesukristo. Pero may mga Hudyo naman po na naniwala at nagtiwala sa kanya. So dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon, makikita po natin yung grupo ng mga tao na patuloy na hindi po sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at gusto po siyang patayin. Yun po yung klase ng tao na mga Hudyo na makikita po natin dito sa atin pong pinag-aaralang mga talata. So dito makikita po natin, mga kapatid, yung malagim na hatol ng Panginoon sa mga tao pong ito na hindi po naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. So hinati lang po natin mga kapatid, ito pong ating pag-aaral sa tatlong bahagi. Yung una pong bahagi ay yung pagseselos ng mga pinuno in verse 32. Pangalawa po ay ang paghatol ng ating Panginoong Jesus in verses 33 to 34 at ang pagtuya ng mga Hudyo in verses 35 to 36. Ang pagseselos ng mga pinuno, ang paghatol ng Panginoong Jesus, at ang pagtuya ng mga Hudyo. Pag-aralan po natin isa-isa mga kapatid. Una po ay ang pagseselos ng mga pinuno. Pansinin niyo po yung banggit sa verse 32 ng inyong mga Biblia. By the way, ako po yung bumabasa sa ang bagong ang Biblia, kaya wag po kayong magtataka kung bakit iba yung aking binabasa sa nakikita niyo sa inyong Bible, sapagkat magkaiba po ng salin, yung ating binabasa. Pero iisa lang naman po ang kahulugan po niyan. Okay? So sabi po dito sa verse 32, narinig ng mga Fariseo ang bulong-bulungan ng mga tao tungkol kay Jesus, nagsugo ang mga punong pari at ang mga Fariseo ng mga kawal upang siya'y hulihin. Ano po ba mga kapatid yung mga bulong-bulungan ng mga tao na narinig po ng mga pinunong Hudyo pong ito, na nagtulak po sa kanila na dakpin at hulihin ang atin pong Panginoong Jesus? Sa immediate context po nito, na talata na atin pong pinag-aaralan, particularly sa verse 31, kung itataas po ninyo yung basa, mapapansin niyo po doon sa verse 31 na marami na pong mga Hudyo na naniniwala sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya,
na siya na nga po, ang Panginoong Hesus na nga po, ang matagal ng Kristo na kanilang pinakahihintay. Ang sabi po doon sa verse 31, mga kapatid, gayon may marami sa mga tao ang sumampalataya sa Kanya at kanilang sinabi, pagdating ng Kristo, gagawa ba siya ng mas maraming tanda kaysa sa mga ginawa ng taong ito? So sa tanong po ng mga Hudyo, sa talatang ito, mahalata po ninyo mga kapatid, yung kanila pong paniniwala na ito na nga talaga yung Kristo, sapagkat wala na pong ibang makagagawa ng mga himala at ng mga tanda na kanyang ginawa. Maliban sa kanya, wala na pong mas makahihigit pa sa mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, kumbinsido ang marami na mga Hudyo na ito na siya na nga talaga ang pinopesiya sa lumang tipan. Siya na nga talaga ang Kristo na maghahari sa atin at magliligtas sa atin mula sa kabayaran ng ating mga kasalanan. So malinaw na po sa mga Hudyong ito na si Jesus nga ang Kristo na matagal na po nilang pinakahihintay. Kaya po nung narinig yun ng mga Fariseo at ng mga punong pari, ay nagbubulong-bulungan po yung mga Hudyo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, sumama yung kanilang loob, nagselos po sila sa Kanya, inutusan po ng mga pinunong Hudyo po na ito yung kanilang mga kawal upang dakpin at patayin ang ating Panginoong Jesus. Ito po ay sapagkat hindi pa rin sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Para po sa kanila, ang Panginoong Jesus po ay isang mayabang at manloloko lamang na tagapagturo, scammer ang ating Panginoong Jesus, false teacher ang ating Panginoong Jesus. Para sa mga pinunong Hudyong ito, para sa kanila, ang Panginoong Jesus ay isa lamang kakumpetensya nila sa atensyon ng mga Hudyo noon pong panahon pong ito. Kaya naman po nung narinig po nila na may mga Hudyo na naniniwala sa Panginoong Jesus, hindi na po nila napigilan ang kanilang mga sarili na ipadakip siya sa kanilang mga kawal. By the way, yung mga kawal po dito ay yung mga temple guards o yung nabinubuo po ito ng mga Levites o mga Levita. So yung mga kawal po na ito, yung mga pulis ng templo ng Jerusalem na nangangalaga po sa kaayusan at katahimikan ng Jerusalem. While yung mga Pariseo naman po at mga punong pari na nakita niyo po sa talata ay dalawang pinuno ng mga Hudyo na hindi magkasundo. Magkaaway po yan eh. Ito po ay sapagkat magkaiba yung kanilang paniniwala. Ang mga Pariseo naniniwala sa muling pagkabuhay. Yung mga punong pari na binubuo ng karamihan ng mga Saduseo, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. So magkaiba yung kanilang doktrina. Maliban po doon, magkakompetensya sila sa pagsipsip sa Roman Empire na nakakasakop po sa bansang ito, ng panahon po ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, hindi sila magkasundo talaga. No? Magkaaway po itong dalawang pinunong Hudyo na ito. Kung meron man po silang pagkakasunduan na makikita nyo sa talata, yan po ay pareho nilang kaaway, tinuturing na kaaway ang ating Panginoong Jesucristo. Pareho nilang gusto siyang patayin, pareho nilang gusto siyang saktan, parehong gusto nila siyang permanenteng patahimikin. Magkaaway sila pero pareho nilang gusto na mawala ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil pareha silang hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, pareha silang naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay fraud at hindi tunay na Kristo. Mapagpanggap lamang siya. So I hope mas naliwanagan po kayo kung bakit nila gustong ipahuli ang ating Panginoong Jesus. Ito po ay dahil maliban sa hindi sila sumasampalataya, nagseselos po sila sa atensyon na nakukuha ng ating Panginoong Jesus na dati ay sa kanila nakatuon. Makita nyo ho dito mga minamahal yung grabing kawalan ng pananampalataya ng mga pinunong Hudyo po na ito. Na imbis po na sila ay magsisi at sumampalataya dahil sa mga pagtuturo at mga tandang ipinakita ng ating Panginoong Hesus, nagselos pa sila sa Panginoong Hesus at gusto pa siyang patayin at hulihin ng mga pinunong Hudyo. Hindi lang sila naniniwala sa Kanya, tinuturing pa nilang kaaway ang ating Panginoong Hesus.
Mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo, malungkot po, pero marami pong mga tao ang ganyan, maging sa panahon po natin ngayon. Sa kabila po ng maraming pagtuturo kung sino ang ating Panginoong Hesus. Nalalaman niyo po ba kung nakakailang sermon na po tayo sa Aklat ng Juan? Humigit kumulang 40 sermon na po ang nagagawa natin. No? Pwera pa yung mga nakaraan nating pagtuturo ng unang taon natin. Mula day 1 hanggang sa mga oras na ito, paulit-ulit niyo pong naririnig sa pulpitong ito ang gospel, ang daan ng kaligtasan. Pero marami pa rin pong hindi sumasampalataya hanggang sa mga oras na ito. Sa kabila po ng maraming pagtuturo kung ano ang ebanghelyo, patuloy pa din po ang marami sa pagmamatigas ng kanilang mga puso, patuloy pa rin ang marami sa kawalan ng pananampalataya sa kanilang gawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, patuloy pa rin ang marami sa pagtatampisaw sa makasalanang gawain. Pero gusto ko pong maunawaan ninyo na ang inyo pong pagmamatigas, kung kayo po ay hindi patuloy na sumasampalataya at nagsisisi, ay hindi kayo dadalhin ito sa mabuti. Hindi kayo dadalhin sa mabuti ng inyong kawalan ng pananampalataya. Hindi kayo dadalhin sa mabuti kailanman ng inyong pagmamatigas sa Diyos. Dadalhin ka nito sa iisa lamang lugar. At iyan po ay ang paghatol ng walang hanggang Diyos. Yan po ay ang kapahamakang walang hanggan. At yan po yung gusto kong mapansin ninyo sa pangalawa po nating punto na pinamagatan po natin ang paghatol ng Panginoong Hesus. Ang paghatol ng Panginoong Hesus. In verses 33 to 34, pababasa niyo po yung naging tugon ng ating Panginoong Hesus dahil po sa pagre-rebelde at kawalan ng pananampalataya ng mga pinunong Hudyo pong ito. Ang sabi po sa verses 33 hanggang 34, sinabi ni Jesus, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako matatagpuan. At kung saan ako naroroon, watch this, ay hindi kayo makakapunta roon. Ano po ibig sabihin dito ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid? Yung sinasabi po niya in verse 33 ay pumapatungkol po sa kanyang pagbabalik sa langit. Kung saan po siya nanggaling talaga. Mula po roon siya sinugo ng Diyos Ama patungo dito sa lupa. At makailang beses po niyang binanggit ang tungkol dyan sa context ng ating pag-aaral. Halimbawa, doon po sa chapter 6, kung babalik kayo, chapter 6 verses 32 to 33, ang sabi ho dyan, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Saan po galing yung tinapay, mga kapatid? Sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Yung tinapay ay galing sa langit. Ang tanong, sino ang tinapay na ito? Verse 48, ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. Ganyan din po yung makikita natin in chapter 6 verses 50 to 51. Ito ang tinapay bumabang galing sa langit upang ang sino mang makakain ito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman at ang tinapay na aking ibinibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, sa makatuwid, yung binabanggit po ng ating Panginoong Hesus in verse 33 na siya ay paroroon sa nagsugo sa kanya ay ang kanyang pagbabalik kung saan talaga siya galing. Sa makatuwid bagay ang langit. Kaya nakakapagtaka yung iba. Bakit ang turo nila tao lang si Kristo? Na para bagang umiral lang si Kristo nung ipinanganak siya ni Birheng Maria. Pero napakalinaw sa talata, mga kapatid, na hindi nagsimula ang pag-iral ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay ipinanganak lamang ni Birheng Maria. Umiiral na siya, buhat pa sa walang hanggan, sa langit.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelleth among us. Sino yun? Si Jesus Christ. Bago pa ang lalangin ng sanlibutan, umiiral na si Kristo sapagkat siya'y buhat sa langit. Sinabi po ito ng Panginoong Hesus sapagkat ilan na lamang pong panahon, around 1.5 year, siya po ay mamamatay na sa krus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ilang sandali na lang po ang natitira sa buhay ng ating Panginoong Hesus noong time po na ito. Matatapos na po niya sa ilang sandali ang kanyang misyon dito sa lupa, na siya ay magkatawang tao para mamatay bilang kabayaran sa kasalanan natin. At pagtapos po niyang gawin yung kanyang misyon, siya po ay babalik na sa kanyang Ama sa langit na nagsugo po sa kanya. Kaya po niya nasabi na makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. Ngunit matapos po ng pahayag na ito tungkol sa kanyang kamatayan at pagbalik sa langit, pumalalas po sa bibig ng ating Panginoong Hesus ang isa pong nakakalungkot at sobrang nakakatakot na kapahayagan. Ito po ay ang kapahayagan ng kanyang paghatol sa mga pinunong Hudyo na patuloy na nagre-rebelde sa kanya at patuloy na hindi sumasampalataya sa kanya. Pansinin niyo po yung verse 34, mga kapatid. And I hope kung ikaw ay naririto sa mga oras na ito na wala ka pang tuloy na pagsampalataya kay Kristo, sana nakikita mo yung seriousness nitong verse 34, mga kapatid. Ang sabi po doon, hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako matatagpuan. At kung saan ako naroroon, saan siya pupunta? Sa langit. Ay hindi kayo makakapunta roon. Dito po pinahayag ng ating Panginoong Hesus na may panahon pala na magsisisi po ang mga Hudyong ito, ngunit huli na po ang lahat. Huli na po ang lahat. Hahanapin nila ang Panginoong Hesus para sila ay iligtas, pero hindi na nila siya matatagpuan. At dahil huli na po ang lahat sa kanilang pagsisisi, hindi na po sila makakapasok kung saan naroroon ang ating Panginoong Hesukristo noong araw po na yon. In other words, hindi sila makakapasok sa langit. Ano po ang dahilan? Nagre-rebelde sila at sila hindi sumasampalataya kay Jesus. Binigyan po sila ng napakahabang pagkakataon ng ating Panginoong Jesus, ilang pagtuturo, ilang mga tanda, ilang paghihimala, napakahabang ilang chances upang sila'y magsisit sumampalataya. Ngunit imbis po na tumugon sila sa kanya ng may pananampalataya at pagsisisi, pagdududa, pagre-rebelde pa, ang kanilang ipinalit sa kanya. Nagpatuloy po sila sa mga gawa ng kasalanan. Malungkot, mga minamahal, pero at hindi lang malungkot, nakakabahala, mga minamahal, dahil marami pa din pong mga tao ang ganyan po ang buhay maging sa panahon po natin ngayon. Marami pong tao na paulit-ulit na bibigyan ng pagkakataon. No, nakakailang sabi na ako, maaaring ito na ang huli ng warning sa iyo ng Panginoon. Baka next week, hindi na tayo magkita muli. Hindi pa rin tinatablan. Paano kayo nakakatulog na mahimbing sa gabi? Gayong anytime, pwedeng hindi na kayo magising. At alam niyo sa inyong paggising, hindi niyo alam kung tatanggapin kayo ng Ama sa Langit. O malamang alam niyo na hindi kayo tatanggapin ng Ama sa Langit dahil kayo hindi pa nagsisisi sa inyong mga kasalanan. Paano kayo nakakatulog sa gabi, mga kapatid? Pagkatapos po ng maikli nating buhay, ang mangyayari pala sa atin ay sinususunugin ng ating kaluluwa sa impyerno. Wala na pong magagawa doon. Kahit ilang beses ka pa, kahit gaano pa katindi ang iyong pagsisisi at pagmamakaawa sa Diyos, sapagkat huli na po ang lahat. Mga kapatid, sa buhay lang na ito, yung presenteng buhay na ito, na walang kasiguraduhan, na hindi natin alam kung kailan matatapos ang paanyaya ng Panginoon sa kaligtasan.
Ngayon ka tinatawag ng Diyos na magsisi at sumampalataya kay Kristo. Hindi po bukas kasi wala naman po nakakasigurado ng araw ng bukas. Ngayon. At ang malungkot at nakakatakot mga kapatid, baka pagmulat ng mga mata mo, huli na ang lahat. Nakaharap ka na sa hukuman ng Diyos at ikaw ay hinatulan niyang mapunta na sa impyerno at doon magdusa ng walang hanggan. Kahit anong gawin mong pagngangawa doon, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Na kung hindi ang mga pinunong Hudyong ito at ang lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus, makakaporoon sa langit, saan po sila mapupunta? Sabi ng Panginoon, hindi niyo ako makakasama kung saan ako makakaparoon. So siguro, obvious naman yung sagot. Kung hindi sila pupunta sa langit, saan po sila pupunta? Sa purgatorio? Ang tanong, mga kapatid, meron bang ganun turo sa Bible? Kahit mapuputol ko yung ulo ko. Pag may nakita kayong salitang purgatorio sa Bible, invento lang yun ng mga pare. Walang ganung turo sa Bible. Ang malinaw na turo sa Bible, langit at impyerno lang. Wala nang ibang pagkakataong ibibigay sa iyo ang Panginoon para mapunta sa langit kundi ngayon, habang ikaw ay nabubuhay. Ayon po sa Panginoong Hesus, sasabihin daw niya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya sa Matthew 25 verse 41, dito sila mapupunta. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, yung mga di mananampalataya, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at kanyang mga anghel. Mga kapatid, baka nagkakamali kayo. Kasi ang idea natin ng impyerno, nandun si Satanas, siya yung bossing, siya yung nagpapahirap sa mga tao. No! Darating yung panahon, kasama siyang ikukulong doon. You know? At pahihirapan ng walang hanggan. Sabi, apoy na walang hanggan. Dito po nabasa natin, nasa impyerno po pala ay may mga apoy na hindi namamatay. Apoy na walang hanggan na siyang lalapnos at papasok sa atin pong mga katawan sapagkat bibigyan din po niya tayo ng bagong katawan. Hindi lang naman yung mga mananampalataya sa pagbabalik ng Panginoong Hesus yung magkakaroon ng bagong katawan. Bubuhayin ng lahat. Maging yung mga hindi po sumasampalataya. Yun nga lang, bubuhayin sila, bibigyan sila ng hindi namamatay na katawan, hindi para mag-enjoy sa langit. Bibigyan sila ng bagong katawan para walang hanggang magdusa sa impyerno. Yung tipong gustong-gusto mo nang mamatay dahil sa sakit ng iyong nararamdaman, pero hindi ka mamatay-matay. Ganon yung mararanasan ng mga tao sa impyerno. Sabi po sa aklat ng Apokalipsis, o Pahayag 20, talatang 10, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng halimaw at bula ang propeta, at sila'y pinahihirapan araw at gabi, magpakailanman. Okay na sana mga kapatid yung araw at gabi. No? De, bukas, wala na, isang sakit na lang. Parang pagka ginawa kang kalokohan sa nanay mo, i-enjoyin ko na yung buhay ko. I-enjoyin ko na yung paglalakwatsa ko. No? Total, isang galit lang naman. Yung bata ko, ganun yung dahilan ko eh. Si mami ko din namamalo yan, pero si tatay ko, magpet, namamalo. Isang galit lang naman ni daddy yan. Pagtapos yan eh, okay na. So, pupunta na ako kasi nagbabanda ako nung araw eh. Battle of the Bands, madaling araw na ako uuwi. No? Isang galit lang naman yan. But sana kung ganun yung impyerno eh, no? Hindi yan. Sabi, araw at gabi, magpakailanman. Walang katapusan. No? Gusto mo lang mamatay. No? Mamatay na lang ako, napakahirap na. Pero hindi ka mamatay-matay. Na-imagine nyo na po ba yun? Endless pain. Wala pong kahit kaunting awa at biyaya ng Diyos doon. Kung meron man pong lugar na wala na pong kahit kaunting awa, biyaya at pag-ibig, doon po yun sa lugar ng impyerno. Sa lugar ng impyerno, purong puot lamang ng Diyos ang mararanasan ng tao. Yun po yung nakakatakot. Sa impyerno po, wala na pong pahinga pagdurusa ng mga tao. Yung tipong gusto nyo na hong mamatay.
dahil sa sakit, paghihirap, ayaw ka pa rin mamatay-matay. Ito po yung daranasin ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus at patuloy pa rin nagtatampisaw sa kanilang mga kasalanan. Sige, no? Gusto mong magpasarap sa buhay na naririto, no? Sa paggawa ng kasalanan, gawin mo yung gusto mong gawin. Pero wag mawawala sa isip mo, wag ka mag-e-expect na may awa kang mararanasan sa Diyos pagtapos po ng maikling buhay. Tatandaan mo, ilang beses kanyang binigyan ng pagkakataon. Pero sinayang mo. Sinayang mo. So, ganyan din po yung makikita natin na sa panghuli po nating punto na imbis nag-warning na, nag-judge na ang Panginoong Jesus, imbis po na matakot na sila at magsisi, sinayang pa nila yung pagkakataon. Tingnan niyo po doon sa huling punto. Sa ang pagtuya ng mga Hudyo. In verses 35 to 36, kaya sinabi ng mga Hudyo sa isa't isa, after niya sabihin yung judgment, saan pupunta yung taong ito na hindi natin siya matatagpuan? Pupunta kaya siya sa mga lupain kung saan nagkalat yung mga kababayan at lupain ng mga Griego at magtuturo sa mga Griego? Ano ang salitang ito na kanyang sinasabi nga, hanapin ninyo ako, ngunit hindi nyo ako matatagpuan at kung saan ako naroon, ay hindi kayo makakapunta roon. So, hindi po ito sinasabi ng Panginoong Hesus, ng mga Hudyo, out of curiosity or confused lang sila sa sinabi ng Panginoong Hesus. Ito po yung sinasabi nila ng merong halong pang-aasar at pangbubuska sa ating Panginoong Hesus. Parang sinasabi nila, matapos mo bang mag-fail na paniwalain kami, pupunta ka naman sa mga kakababayan naming nagsipangalat nung panahon pong ito sa loob at labas ng Roman Empire at doon ka maghahanap ng mga mauuto mo. At kung mabigo ka sa kanila, susubukan mo rin bang magturo doon sa mga Griego, baka sakaling doon may mauto ka. Parang ganun yung pinapahiwatig po dito ng mga Hudyo pong ito. So, imbis na kilabutan sila sa hatol sa kanila ng Panginoong Hesus, na sila ay hindi makakasama niya sa langit, ang ginawa pa nila, tinuya pa nila ang ating Panginoong Hesus. Di ba parang ganyan yung marami nating na-experience kapag nag-gospel tracts tayo? Hello? Ano ba yan? Ito po ay ebanghelyo na magtuturo po sa inyo ng daan sa kaligtasan. Ito po ang ebanghelyo na nagtuturo sa inyo kung paano po kayo mapapatawad sa inyong mga kasalanan. Pagkakapera ba ako dito? Parang ganun yung kadalasan naming nagiging tugon ng sa mga inaabutan namin ng gospel tracts. Sa araw po na yun, maaalala nila ang pagtuya nila sa ebanghelyo. Hindi pa nila siya sineseryoso. At maraming mga tao ang hindi sumeseryoso sa ating Panginoong Hesus. Imbis po na magmakaawa sila sa Panginoong Hesus at tumalikod na sila sa kanilang hindi pananampalataya at mga kasalanan, nagpatuloy pa rin po sila sa pagre-rebelde at pagdurusa sa Kanya. Kaya sa araw po ng paghuhukom, hindi nila pwedeng sabihin sa Panginoong Hesus, Lord, hindi po kami nabigyan ng warning. Lord, hindi po namin alam. No. Paulit-ulit po silang tinawag at tatawag. Makikita nyo hanggang sa mga sumusunod na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ngunit paulit-ulit din po sila sa kanilang pagdududa, pagre-rebelde sa Kanya. Kaya karapat-dapat lang po sila sa paghatol. Yan po ang malagim na kakahantungan ng bawat taong hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Iyan po ang kakahantungan ng mga taong nagpapakasasa sa mga kasalanan. Yung mga hindi nagsisisi. Magpakasaya po kayo sa mundong ito, pero bawal ang araw, pananagutan niyo po yan sa harapan ng Diyos. Ngunit, mga kapatid, kung ikaw po ay sumampalataya na sa ating Panginoon Jesucristo bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas, magalak ka. Kung ikaw ay nagsisi at tumalikod na sa iyong mga kasalanan, magalak ka. Sapagkat ito yung malagim na dapat mo sanang kahahantungan, pero dito ka iniahon, dito ka iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kung ikaw ay mananampalataya sa mga oras na ito, hindi mo na ito dadanasin.
Makakasama ka na ng ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Kristo sa kaluwalhatian magpakailanman. Ang sabi po sa unang Tesalonica 5 hanggang 9 hanggang 10, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na namatay dahil sa atin upang tayo maging gising o tulog man o maging patay o buhay man, ay mabuhay tayong kasama niya. Makakasama natin ang Panginoong Yesus bilang mga mananampalataya. Sabi ng talata, opo, kasama niya. Tayong mga mananampalataya ay hindi maiiwan na nasusunog, naghihirap sa impyerno. Makakasama tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa kaluwalhatian magpakailan pa man. Alam niyo po, ibig sabihin yan, mga kapatid? Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, lahat ng atin pong paghihirap dito, pag-aalala natin sa sanlibutan, lahat ng pinagdadaanan mo sa mga oras na ito, may katapusan. May katapusan. Ang problema, kung di ka mananampalataya, walang katapusan. Maghihirap ka na dito, mas maghihirap ka pa ng ilang times sa impyerno. Yun yung malungkot. Pero kung ikaw ay mananampalataya, gaano man katindi pinagdadaanan mo ngayon, isipin mo, may katapusan yan. Hindi yan forever. Mananampalataya ka eh. No? Sa pag-aalala mo sa babayarin mo, no? Pag-aalala mo sa mga mahal mo sa buhay na may karamdaman, yung paghihirap mo dahil ikaw mismo ay may karamdaman, yung kalungkutan mo na dulot ng pananakit sa iyo ng ibang tao, yung araw-araw mong struggle sa kasalanan, lahat po ng iyan, mga kapatid at mga minamahal, kung ikaw ay nakikristo, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, may katapusan. Makakasama mo ang ating Panginoong Jesucristo kung saan siya naroroon, sa langit. Nasabi po sa propesiya ni Juan na mangyayari sa buhay ng mga mananampalataya sa huling araw, sa Apokalipsis 21:3 hanggang 4, at narinig ko, wika ni Juan, ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At then watch this, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. May katapusan po ba? Meron. Maaaring umiiyak ka ngayon, kapatid. Maaaring nag-aalala ka ngayon sa bigat ng iyong suliranin na kinaharap. Maaaring na-frustrate ka na araw-araw mo laban sa kasalanan. Pero lakasan mo yung loob mo. Lakasan mo yung loob mo. Lahat po ng paghihirap natin sa mundong ito, kung ikaw ay mananampalataya, may katapusan. Ang sabi ng Bible, ang lahat daw ng paghihirap na nararanasan natin ngayon ay baliwala kumpara sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin. Yung mga struggles mo ngayon, kapag dumating na yung glory na makasama natin ang ating Panginoon Jesucristo, napakaliit. Sasabihin mo, wala to katumbas sa naranasan ko paghihirap nung nakaraan. It is worth it. Worth it. So, ang encouragement ko sa iyo, kapatid, huwag ninyong ituon yung inyong mga mata sa presente ninyong pananagayan. Mas mag-focus kayo sa mga bagay na nasa itaas. Mas mag-focus kayo sa hope na nasa inyo. Ang lahat po ng pagdurusa, pagsubok at kahirapan na nararanasan mo ngayon ay pawang instrumento lamang sa iyo ng Diyos para ihanda ka niya sa kanyang pagsama o sa iyong pagsama sa kanya sa langit. Sa iyong pagtungo sa langit. Kung ikaw naman ay naririto at wala ka pang ganitong pag-asa, sa walang hanggan, na-realize mo sa liwanag ng banal na kasulatan, na liwanag ng buhay, na pinamumuhay mo ngayon, na sure ball talaga. No? Kumbaga sa bilyar, sure ball. Hindi ako makakasama ni Kristo sa langit. Ang sama-sama akong tao. Ang dami kong nagawang pagkakamali. Ang dami kong kasalanan. And I understand that lahat naman tayo dito nakagawa ng kasalanan eh.
Ang tanong ko lang sa'yo, gusto mo bang sumama? Gusto mo bang sumama sa Panginoong Hesus? Gusto mo bang sumama sa kalwalhatian at makatakas sa naghihintay sa iyong hatol at puot ng Diyos? At mga kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, wala pong ibang paraan kundi ikaw ay magsisi ngayon sa iyong mga kasalanan at lumapit ka sa ating Panginoong Kristo na may basag na puso, na hindi ka nagtitiwala sa sarili mong magagawa, na hindi ka magtitiwala sa iyong sariling relihiyon. Lalapit ka sa Kanya, sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, wala po akong ibang magagawa para iligtas yung aking sarili. Ako'y lumalapit sa iyo, iligtas mo ako. Ikaw lamang ang aking pag-asa. Yung mga taong gayon lamang ang binibigyan ng Diyos ng pribilehiyo na makapasok at makasama niya sa langit. Kaniwalaan mo na siya'y namatay at sapat ang ginawa niyang pagsasakripisyo para malinis ka sa lahat ng iyong karumihan. Paniwalaan mo na siya'y nabuhay muli noong 3 araw para iligtas ka sa iyong sa iyong kasalanan. At ikaw ay makakasama ni Kristo sa kalwalhatian. Ulitin ko yung tanong ko, gusto mo ba siyang makasama? Lumapit ka sa Kanya ng may pananampalataya at pagsisisi. Purihin po ang ating Panginoon. Tumayo ho tayong lahat at tayo po ay bilang tugon. Sa sermon po na ito, umawit po tayo ng isang awit na sana po ay magdala sa atin ng kagalakan kung ikaw ay mananampalataya, sa pagpapaalala sa iyo na ikaw ay may katapusan ng paghihirap at ikaw ay mayroong kalwalhatiang naghihintay.